Ito pala ang kwento ng buhay at kasaysayan ng isa sa pinakamagaling na aktor, direktor at mga awit sa Pilipinas na si Direk Edgar Bobot Mortiz. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin ang naging kwento ng buhay niya. Si Edgar Bobot Mortiz ay isang alamat na Pilipinong aktor, mga awit, at direktor na ang karera ay umabot na ng mahigit 5 dekada. Hanggang April 2026, aktibo pa rin siya sa industriya ng aliwan at patuloy na nagbibigay ng kontribusyon sa telebisyon at pelikulang Pilipino. Maagang buhay at pinagmulan sa musika. Ipinanganak bilang Edgardo Mortiz noong August 30, 1954, sa Quezon City. Maaga siyang sumabak sa mundo ng showbiz sa edad na 13. Tawag ng tanghalan noong 1967, sumali siya sa sikat na patimpalak sa pag-awit at naging sunod-sunod na kampyon na nagpakita ng kanyang kahangahangang talento sa pagkanta. Sikat na awit, pinakakilala siya sa kantang My Pledge of Love, 1969, na nagbigay sa kanya ng Awit Award at nananatiling klasikong awitin hanggang ngayon. Bagong musika, noong 2024, naglabas siya ng vinyl album na Going Standard, kung saan inawit niya ang mga klasikong kanta ni Frank Sinatra. Panahon ng teen idol. Noong huling bahagi ng 1960s at 1970s, isa si Bobot sa pinakasikat na teen idol sa Pilipinas. Mga ka-love team, una siyang ipinarace kay Nora Honor, ngunit ang pinakatanyag niyang kapartner ay si Vilma Santos, na buo ang tambalang V and Bot, na naging karibal ng Guy and Pete, nina Nora Honor at Tirso Cruz III. Tagumpay sa pelikula, naging bida siya sa maraming hit films kasama si Vilma Santos tulad ng Young Love, 1970, at nag-record din sila ng mga sikat na kanta. Paglipat sa pagdidirek. Mula sa pag-arte, naging isa si Bobot sa mga respetadong direktor sa telebisyon. Unang direksyon, nagsimula siyang mag-direct noong 1990 sa programang Tropang Trumpo. Mga kilalang programa, Going Bulilit 2005 hanggang 2019, muling ibinalik noong 2024. Banana Sunday, Wawa Week bilang Creative Director. Makabagong proyekto, dinirect niya ang sitcom ni John Lloyd Cruz, na Happy Together, 2021 hanggang 2023. Personal na buhay. Ang kanyang personal na buhay ay kilala sa pagiging matatag. Asawa, ikinasal siya kay Milet Santos noong April 3, 1977, kapatid ni Charo Santos Concho, at Malo Santos. Mga anak, mayroon silang 4 na anak, Maria, Frances Camille, Maria, Carmela Catelyn Frasco, at Badgia Mortiz. Mga pagsubok, inamin niya noong 2024 ang kanyang pinagdaanang problema sa droga at ang matinding epekto ng hiwalayan nila ni Vilma Santos, na umabot pa sa puntong naging walang tirahan siya sa Estados Unidos bago muling bumangon. Pag-arte sa makabagong panahon. Patuloy pa rin siyang umaarte, kadalasang gumaganap bilang ama o awtoridad na karakter. Telebisyon, lumabas siya sa Dolce Amore, 2016, bilang Ruben, Dodoy, Ibarra at sa Sana Dalawa ang Puso, 2018. Pinakabagong gawain, kabilang siya sa seryeng It's Okay to Not Be Okay, 2025, at Blood vs. Duty, 2026. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako, para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!